po, Pastor Jack. Isa pong pinagpalang Sabado ng gabi sa bawat isa. Amen. Amen. Good evening po. Praise the Lord. Ang bilis po ng panahon, nasa pangalawang linggo na po tayo ng pag-aaral po natin na nasa subject po tayo or tema na the power of God's love. Alam po natin sa taong in love, halos walang imposible. Amen. Kung naalala niyo pa po, yung mga nanliligaw o nanligaw po sa atin ho, lahat gagawin po natin. Masunod lang po yung pag-ibig. How much more kapag ikaw ay in love kay Lord? Dapat po gawin po natin ang lahat. So last week po, napag-usapan po natin yung God's love empowers you to overcome sin. Kung isasummarize lang po natin to, kung ang sabi po ng 1 John 4:19, we love because He loved us first. Tayo po yung umiibig o tayo ay in love lang, nakakagawa po ng pag-ibig, nakakaibig lang tayo dahil tinanggap po natin ang pag-ibig ng Diyos. That means wala ho tayong tunay na pag-ibig, tunay na agape love kung hindi po natin tinanggap si Kristo sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas because God is love. So wala pong pwedeng magbigay ng kahulugan ng pag-ibig, hindi po ang LGBTQ, XYZ, kung ano man po yan, hindi po ang mga Senado, hindi po ang Kongreso, hindi po ang sino mang Poncio Pilato. Ang pwede pong magbigay ng tamang kahulugan ng pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos. Yan po yung matatagpuan sa kanyang banal na salita. At napag-aralan po natin yan, kung hindi pa po darating ang Lord, mas lalo po tayong lalalim sa ating pong pag-aaral patungkol po sa tunay na pag-ibig. Kaya kung mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng labag sa Kanya. Ganun lang po kasimple yan. Kung mahal mo ang iyong asawa, hindi ka gagawa po ng makakasakit sa Kanya. Kung mahal mo ang pamilya mo, hindi ka gagawa ng makakasakit sa kanila. Amen. Kung hindi po, pag nakakagawa ka po ng ganyan, ibig sabihin po, makasarili ka at mahal mo lang ang sarili mo. Ganun po yung katotohanan niya. Kaya nga po, kung nasa atin po yung power of God's love, hindi po natin sasadyain na magkasala upang masaktan natin muli ang Diyos. Amen. Sa gabing po ito, I'm so excited. I hope na matalaga pong ma-deliver ko po ng buong-buo po sa inyo ho ito. Ito po, it's about God's love empowers you to conquer fear and timidity. Na natin, na ipag-pray po ni Pastor Jack po sa atin. Now, let me read po muna ang verse po natin, 2 Timothy 1:7. Sabi po dito, for God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, na nandito po kami, nagpupuri po sa inyo. Salamat po, wala po kami kung saan-saan na lupalop ng mundo, Panginoon, nasa bahay-sambahan po kami. Patuloy po kaming magpupuri, magpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po, wala po kami sa mga banig ng karamdaman, sa mga kulungan, wala pa po kami sa mga nicho, Panginoon. Buhay na buhay po kami dahil kayo po ang nagbibigay ng kalakasan sa amin. Hayaan niyo po itong buhay po namin ito ay magamit po para po sa iyong kapurihan. At upang ito po ay magamit sa iyong kapurihan, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa na tatanggap po ng iyong makapangyarihan at mayamang salita. Help us, Father, to understand your word. We allow you, Holy Spirit, to move to each and every heart, to move to each and every individual, na ang bawat salita na aming tatanggapin sa inyo, Panginoon, ay talagang maunawaan po namin, Panginoon. Magkaroon po ng rema sa aming mga puso at ito po ay aming maipamuhay. Change us once again from glory to glory. And as we believe, receive your word, let there be healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Ang sabi po dyan, no? Ang Diyos, sabi po dyan, hindi tayo binigyan ng spirit of fear and timidity. Bagamat sa ibang salin po, fear lamang po siya. But in Greek po, isang word po siya. Pero marami po siyang, dalawang kahulugan po siya, fear and timidity. Now, ang sabi po dyan, ang fear or timidity ay espiritu. Hindi po yan dahil gutom ka lang kaya meron kang fear or timidity. Espiritu po yan. Ibig sabihin po yan, po siya, demonyo. Demonyo po ang fear and timidity. Pero ano po binigay po sa atin? Ang panlaban po, we have the power of the name of Jesus, the power of the Holy Spirit, the power of the Word of God. We have love.
ang panlaban din po ay love. If you know that God's love is powerful and you receive God's love through receiving Jesus Christ, hindi ka dapat matakot. And of course, self-discipline. Disiplinahin mo ang kaisipan mo, sarili mo, na huwag kang matakot, huwag kang maging timid. Now, to explain po further, ano po ibig sabihin po ng being timid or timidity or being intimidated? Ang timidity po is lack of courage and confidence. Ito po yung ilang mga definition po na nakuha ko po sa iba't ibang dictionary. Ang sabi po dyan, timid people are shy, nervous, and lack courage or confidence in themselves. Pangatlo po, number 3, you can see timid, yung word timid in the middle of intimidate. No, makita mo po 'yon sa intimidate, yung timid. And to be timid is to be frightened or to pull back from something. Matakot ka, mapanghinaan ka ng loob, ma-discourage ka. And then when you intimidate, you frighten or make someone afraid. Pwedeng ikaw ang na-intimidate or pwedeng ikaw ang nag-i-intimidate. In other words, pwedeng ikaw ang matakot o panghinaan ng loob o ikaw ang manakot o panghinaan ng loob. And then isa pa po is if you describe someone or something as intimidating, you mean that they are frightening and make people lose confidence. Halos pare-pareho po ang meaning. Intimidate implies inducing fear or sense of inferiority into one another. Alam niyo po yung dapat yung ilan po sa atin dito nung nag-aaral kayo yung first honor, but because of timidity or because of you are intimidated, kahit alam mo yung sagot, hindi ka nagtataas ng kamay. Sino po yung ganun? Yako po, Pastor, talaga ba, lume? Alam mo po yung potang segutan sabi ko na yan. Balume pala, kaming tasgamat. Because of being timid, na-intimidate ka. Kasi baka magkamali ako, pagtawanan ako. Number 6, ang sabi po dyan, intimidating is used to describe someone or something that is frightening and causes someone to lose confidence. Ang mga synonyms po niya, katulad po mga salita is frightening, alarming, terrifying, menacing. Intimidated is used to describe someone who feels frightened, kamukha po ito ng number 2 ata, and lacks confidence because of a person or situation. Kung minsan sa sports, kung kayo po yung nagbabasketball, pag nakita mo pong malakas yung kalaban nyo, matatangkad sila, na-intimidate na kayo, hindi na kayo makashoot. Alam niyo po, talaga pong kapag ikaw ay intimidated, hindi ka makakagawa ng mabuti. Hindi mo maximize yung potential mo. And that's why tonight we need to understand na ayaw ng Diyos yung matatakutin, mahiyain po, at ayaw po niya yung dungo. Number 7, dinagdag ko na lamang po ito, for me, timidity is selfishness. Bakit po? Ang iniisip mo lang sarili ko, baka pagtawanan ako, baka ganito, baka ganyan. That is selfishness. Hindi po totoo yung tahimik, sila yung mapagpakumbaba. Sa Bible po, hindi ho ganyan. Let the redeemed of the Lord say so. Kung ikaw ay redeemed ng Lord, you speak out. Alam niyo po yung inawit natin, my God is alive, how could I keep it inside? Na kailangan po, you need to praise the Lord. Alam niyo po, kung minsan yung tahimik, yan po yung hambog. Self-conceited, sasabihin na, buti pa ako, formal ako, buti pa ako, tahimik ako, mas banal ako. Kung minsan po sila sa ating po mga Filipino, tinatawag po natin dyan, kadalasan yung mga tahimik, yan po yung nasa loob yung kulo. Amen. At saka ako puburi kaya rin tahimik. Lahat na magbiyahe ka, kaya rin tahimik lang. Mapangako na ang daily pagsabihan kaya pa yung sarili ko, kaya sa akin mamuting-muting ngayon niya ako na, bubula din, balo na ngayon naburi. May hubay, alam niyo po, sa langit, hindi po yan alam niyo po na naging gawi po natin kasi sa simbahan na tahimik ka dapat. Yung kapag may maingay, shh. Alala ko po nung bata po ako, nung magsisimba po kami sa Catholic Church, puta pong magulo ka na, sabi po ng matanda, patugot na kanya. Sinyalaan na kayo ng mga santong kabayo. Ganyan, Hindi, sa langit po, sabi po ni Kristo sa kanyang salita, isang kaluluwa lang ang maligtas, nagbubunyi ang langit. Paano po nagbubunyi? Praise the Lord, may ligtas siya. Hindi ha? Kasaya, may ligtas. Hindi po. Naglulundagan, nagliliparan ang mga anghel. Nung naligtas ka, kapatid, may guluyeng banwa. Praise the Lord, may ligtas siya. Imagine that, ganun ka-importante sa Diyos.
na ang lahat ng mga anghel sa langit naglulundagan. Imagine nyo po yun. Alam nyo po yung kapag nag-champion po yung team nyo. Alam nyo po nung high school kayo nag-champion kayo o yung paborito nyo, yung basketball team nag-champion, andiyan ikandili, lulundag ka. Nung pong na-knockout po ni Pacquiao yung kalaban niya, hindi ba lumundag ka rin? No, ang misis ko, yung best po siya. Sige, tutumbok ka pa eh. Bakit po? Ang pagiging tahimik po, hindi po, ano po yan? Hindi po totoong kapag maingay ka, banal po. Napag-aralan po natin, being humble in the Lord, ito po yung meron kang confidence to obey God kahit isipin nilang mayabang ka. Amen. Being humble in the Lord is yung pong nag-o-obey ka sa Kanya. So ito po ang muli nating pag-aaralan. Ang Tagalog po niyan, para mas maunawaan po natin, timid, ang Tagalog po ng timid, actually timid po yan, hindi timidity. The word is timid para po mas accurate siya. Timid means kimi, dungo, mahinang loob, mahiyain, umid o matakutin. Siguro po ang tignan po natin dyan, mahinang loob, yung matatakutin at saka po yung dungo. Alam niyo po yung mga dungo, kausap mo, makadunguya pa mo rin mga ganyan. No, delikado lang po rin yung papag-drive. Kasi po pag sabihin niyo, dungo lang mo, yung balang sabal na kapal. No, ano po, pastora? Kapag anak ka ng Diyos, katulad po na inawit natin kanina, hindi ka dapat dungo. Alam niyo po, noong pong high school ako, bagamat nakakilala na po ako sa Lord, ayoko pong sumama sa mga born again sa campus po namin. Kasi po, ang mga Kristiyano, nami-misinterpret nila kapag ikaw ay Kristiyano, ngayon ko lang po nalaman, no, hindi ngayon, noong pong naging malalim na po ako sa Diyos, no, nalaman ko po sa Bible, ang Kristiyano hindi po dungo. Si David hindi dungo. Si Daniel hindi dungo. Sina Moses, hindi po dungo yung mga yan. Yung, matatapang po yung mga yan. Sabi ko, makain na rin Christian. Ayoko sumama po kasi po, para silang nerd. Kaya kapangpangan po niya, baka dyan po yung lawi ako karela. Balang mo, moitlay ako. Makanano kang kaya nga, ang gusto mo, yung pong, dapat ang tingin po sa ating mga Kristiyano, hindi po ganon. Hindi weirdo. Amen? Hindi tayo yung nakikiuso, tayo dapat yung trendsetter. Tayo yung nagpapauso. Amen. Dahil alam niyo po, kahit po sa forma o kahit po sa ugali, dapat sa atin po manggaling. Alwait ang lupa kang makalunos, sana ka ng Diyos. Balo yung alwa, balasubas la. Lamaran po sila, bakit? Kunwari mo talak in church, mamiblas ng mga kanunos na para makapanyad lang sao. Potang akit mo king mo, ka forma. May bud mong sa pingilan king ugali dang ito. May mga nag-attend po ng church, hindi talaga Kristiyano. Lang po ng opportunity para sila po ay mabigyan. Pero kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ikaw ang humihingi. Ikaw ang nagbibigay. Bakit? Anak ka ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Number 1 po, medyo mahaba po ito, start na ho tayo. Number 1, God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can hinder you from doing God's will. Ilan po sa atin dito na marami na po tayong hindi nagawang mga kalooban ng Diyos because of fear and timidity, because of takot at pagiging mahinang loob, pagiging mahiyain, pagiging dungo, pagiging yung pong walang lakas ng loob. Now, may mga kwento po ako dito na very interesting po. Kung naalala niyo po ang mga Israelites nung pong lumabas po sila ng Egypt, ng Goshen, at umano po sila ng wilderness, at marami po silang na-experience po doon. Ang mga Israelites pong ito, hindi nila nagawa ang kalooban ng Diyos because they were intimidated. Nang hina po sila ng loob dahil dun sa balita kung anong meron doon sa Promised Land. Sa Book of Numbers, makita po natin dito, ang sabi po ng Lord sa Numbers 13, na si Moses ay kumuha ng tigi-isang tao na lalaki from 12 tribes para maging espiya, maging spy sa Promised Land, kung ano po ang Promised Land, ano yung mga tao doon, ano yung mga kinakain nila, ano yung mga pananim po doon. So 40 days, po nila, tinignan po nila ang Promised Land, at nagdala po sila ng, alam niyo po, yung isang weight po na. Okay.
Yung pong isang buwik po ng grapes, ay 2 tao po ang nag-ano. Pero sa atin po, ganyan lang. Kaya kanya-kanyan mepa, no? Ang lalaki po ng, ng mga bunga po doon. At for 40 days, nakita po ang kasama po dito si Joshua at Caleb, no? Sila po lang ang nabuhay po dito sa manuho nating kwento. Yung 10 na spy, nakita rin po nila, maganda nga yung land, no? Flowing with milk and honey, oneng. Kaya lang, ito po yung nagpapahamak sa atin. Kaya lang, malalaki yung tao doon. Tingnan po natin sa verse 20, sa 32-33 ng Numbers 13. Sabi niya, so they spread this bad report, yung 10 spies, about the land among the Israelites. Sa ibang salin po, they spread an evil report. Sabi po dyan, about po sa pangako ng Diyos. Now, the land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. Kakainin, ang sino man pumunta doon, kakainin nila. Bakit? Ang sabi po dyan, all the people we saw were huge. Malalaki sila ang lahat ng tao doon, sabi dyan. We even saw giants there, the descendants of Anak. May mga giants po. Alam niyo po, I think siguro before pandemic na explain ko po ito, hindi po totoo ang science po ng mundong ito na sinasabi na walang giants. There are so many evidences sa mga giants po. Actually po, ang mga elite, ang mga Illuminati sa Amerika, ang lahat po, kasi ang Amerika, land of giants po yan, marami po silang mga fossil na kinuha at sabi po nila fake. Pero hindi nila pinakita bakit fake. Sabi po nila fake. Pinano lang po. And then, magmula po noon, gumawa po sila ng encyclopedia at yung theory po ni Charles Darwin na nagmula po tayo sa isang kiti-kiti lang at naging ganyan po tayo which is hindi po totoo yun. Ewan ko kung kayo maniniwala po doon. Ako po alam ko, galing ako sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha po sa atin, kawangis natin ang Diyos. Hindi tayo mukhang kiti-kiti, hindi tayo mukhang palaka o unggoy. Ewan ko po sa inyo, no? Pero ako, I've made up my mind at alam ko pong tayo'y mga anak ng Diyos. Dahil tinanggap natin si Kristo. Tayo'y linikha ng Diyos. Amen. So, ang sabi po dyan, we even saw giants there, the descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshoppers and that's what they thought too. Tingnan niyo po kung gaano kalalaki yung mga giants. Ang pinakamalaki pong nahukay po ata nila nasa 50 to 100 feet na giant po na hindi po nila talaga inaano ito. But you can do your research. Sabi po nila, para lang ho tayong tipaklong doon. Malalaki po sila, hindi lang sila basta parang basketball player lang. Maliit pa po yung basketball player. Mukha ba tayong tipaklong sa malalaking basketball player? Hindi po. Kung ikaw ay mukhang tipaklong, ibig sabihin po talaga, para kang lang ganyan. Kaya nga po, kung ganyan, yung pong isang buwik ng 2 tao dapat ang nagbubuhat doon sa bunga ng grapes na dala po nila. Now, ito po ang problema. Pagdating po sa chapter 14, yan po ang last verse ng 13, tuloy po natin ang kwento. Then sabi niyan, the whole community began weeping aloud and they cried all night. Nag-ano po sila? Nag-iyakan. Na-stress po sila, in other words. Ang sabi dito, their voices rose in a great chorus of protest against Moses. Sabay-sabay po. Para po silang choir. Kasi sabi diyan, great chorus, no? Of protest against Moses and Aaron. If only, sabi po nila kay Moses at kay Aaron, we had died in Egypt. Sana namatay na lang tayo sa Ehipto or dito na lang sa ilang. Ang sabi po diyan, they complained. Nag-complain po sila. Verse 3, why is the Lord taking us, sabi po diyan, to this country only to have us die in this battle? Bakit tayo dinala ng Diyos dito? Sabi ho diyan, our wives and our little ones will be carried off as plunder. Gagamitin lang, magiging alipin lang, papatayin lang ang ating pamilya. Wouldn't it be better for us to return to Egypt? Ang sabi po nila. Now, ilan po itong mga Israelites ito? More or less 3 million na po sila dito. Ganyan po sila karami. 3 million. And then sabi diyan, then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Alin po gano'ng karami yung 3 million? Ang EDSA is nasa 1 million po sila. Yung last time po ata, kung di ko nagkakamali, yung pong Piyestang Nazareno, more than 2 million po yun. So dagdagan mo po ng 1 million, yun po yung mga Israelitang nagre-reklamo. Sabi nila, pumili tayo ng bagong leader.
At balik tayo sa Goshen. Balik tayo sa Egypt. Now, bakit po? Kasi na-intimidate po sila doon sa balitang malalaki po ang kalaban po nila doon na binibigay na lupa ng Diyos na nakatira. They were intimidated. Ang sabi ng Lord, nandun na po sila. Hindi na dapat sila 40 years. Nandun na po sila, 40 days po dapat ang paglalakbay. Kaya lang, because of intimidation, ng hina ng loob, sa takot po nila, they did not do the will of God. Ang sabi ng Diyos, sakupin nyo na. Ayaw po nila. They were intimidated. Ilan po sa atin na dapat noon pa may bahay ka na. Kaya lang natatakot ka. Alam niyo po ako, nagpapasalamat po ako. Bayad na po ang bahay. Nasa 18 years ko lang po atang nabayad, 19, praise the Lord ho. No? At inayos ko na po yung titulo. Green na ho pala yung mga bagong titulo ngayon. Now, years ago, almost 20 years, parang ayoko pong kumuha dahil natatakot po ako. Pero sabi ng Lord, kumuha ka. Kasi po, kulang po yung sahod. Pero dahil po, sabi ko, i-Lording bala. Sa war, sabi ko, nung kaya bayaran, edi mailit siya, makanyanyamit. Pero what if nung bayaran kaya? Katulad po ngayon. Ilang din lang po lupa, ano po yung dapat meron ka na ngayon, o kaya nag-graduate ka ng ganito, kung naging matapang ka lang o malakas ang loob mo. Yung iba sa inyo, sana may asawa ka kung naging matapang ka lang. Pero, torpe ka. Kapag, nung torpe ka, manano ka mag-isa, lalo nung lalaki ka. Alam nga naman ding babaeng magloloke ka. Isipin niyo po yung mga bagay na hindi niyo na, because you were intimidated of someone or something sa inyong buhay. Sayang! What if kung na-intimidate ako dahil maliit lang ang sahod ko? Wala po kaming titulo ngayon ng bahay at lupa. God is good. Kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka dapat matakot. Hindi po nagawa ang kalooban ng Diyos ng mga ito dahil na-intimidate po sila sa mga higante. Gaano man po kalaki ang problema natin, huwag po tayong pa-intimidate. Si Haring Saul din po, isang kwento po sa Bible, ang first king of Israel, hindi po niya nagawa ng todo ang kalooban ng Diyos. Nagawa lang po niya 90%, pero nadismaya po ang Diyos. Why? Because he was intimidated also. 1 Samuel 15:9-11. Dito po sa 1 Samuel, ang kwento pong ito, ang sabi po ng Diyos kay Samuel, sabihin mo kay Saul, lusubin niya ang mga Amalekites, ubusin lahat ng lahi nila, mula sa mga tanda hanggang pinakabata, lahat ng mga, pati yung mga kahayupan nila, sabi pong ganyan, walang ititira. Bakit po? Very demonic po. Yung po we can never question God doon. Alam po ng Diyos bakit kailangan patayin ang isang nasyon. Hindi po mangmang ang Diyos. Natulad ng iniisip nyo, bakit pinapapatay ng Diyos? Bakit matalino ka pa ba sa Diyos? Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Now, kahit tayo pong matitino, kahit patayin tayo ng Diyos, hindi natin ma-question niya kasi Diyos siya. Kahit kunin ng Diyos ang buhay po natin, hindi natin ma-question. Hey, how much more kung masama? Ang sabi ng Lord, lipulin mo lahat ng masamang yan. Very demonic ang nasyon na yan. Wala kang ititira. Pero ano po ang nangyari? Sa verse 9 po ng 1 Samuel 15, Saul and his men spared Agag's life. Pati po yung hari, hindi pinatay. Siguro, nagwapuhan siya sa hari. Hindi niya pinatay. And kept the best of the sheep and goats. Sabi po dyan, the cattle, the fat calves, and the lambs. Everything in fact, ang sabi dito, that appealed to them. Yung maganda sa paningin po nila, tinira po nila. They destroyed only what was worthless or of poor quality. Ayan, mature yan, patayin mo yan. Pinutot na buntok. Ayan, siguro. Sabi, malago yan, pang pogi yan, pwede na yan. Ganyan ho siguro pagpili po nila pagpatay ho noon. Now, sa next verse po, verse 10 sabi yan, then the Lord said to Samuel, I am sorry, sabi po ng Lord, nagsisisi po ang Lord dito, that I ever made Saul king, for he has not been loyal to me. Take note, hindi siya naging faithful, hindi siya naging loyal, sabi yan, and has refused to obey my command. And then sabi yan, Samuel was so deeply moved when he heard this, and he cried out to the Lord all night. Buong magdamag po siyang umiiyak si Samuel. So early the next morning, pinuntahan po ni Samuel si Saul para po ibalita po niya kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya na rinireject na siya ng Diyos dahil hindi niya tinupad ang kanyang utos.
Ang sabi, ginrit pa niya, kung babasahin niyo po sa 1 Samuel, hindi po lahat, maano ko po kasi mahaba. Ginrit pa ni Saul si Samuel. Samuel, ganito, ginawa ko yung utos ng Diyos. Kung ginawa mo, ano yung naririnig kong mga hayop na yan, kanya? Yung mga yan, i-offer naman kay Lord. Hindi mo ginawa ang ano mo. Ang sabi po niya sa verse 20, but I did obey the Lord, sabi po ni Saul dito. Saul insisted, I carried out the mission He gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. No, hindi ko pinatay si Agag, pero lahat pinatay ko, sabi niya. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice the Lord your God in Gilgal. May mga ganyan po, kahit yung pera po ninyo galing sa corruption, sa pandaraya, tithes ko naman. If a first fruit ka naman. Anong palagay yung kay Lord? Alam niyo po, ba't tayo nagbibigay sa Lord? First fruits, tithes, or offering? Hindi naman kailangan ni Lord yan. Para tayo yung mabless. At alam niyo pa po yung intention ng Lord, bakit tinuturuan niya tayo magbigay? Para protektahan po tayo sa pagiging makasarili. Protektahan tayo ng Lord sa sarili natin. Protektahan tayo ng Lord sa greed, sa love of money. Because greed or love of money is the root of all evil. Kung bakit nagugulo ang mundo ngayon, it is because of greed. It is because of love of money. Ilan po yung magpapamilya, isang pirasong lupa, nung nag-asawa na po sila, nag-aaway na. Pero nung hindi pa sila nag-aasawa, wala naman may kakalagutan naman, may kakapatan. O may kapangasawa yan, lamaran lang ang asawa na. Panganay ka, dapat i-ano mo yan. Di ba ganyan ho sila? Demonyohan na kaning asawa mo, kaya magkakaano ka ho. It is because of love of money. Kaya nga po, alam niyo po, yung iba sa inyo, tataya kayong wedding, magkain na ako man. Tataya ko pang loto, lamaran kayo. Kakakit ako kay Nepo. Mahilig kayo balo yung may kayo marini kang atwan makapilay Makaduko na yaman palagi ako mag-pray. Ako po balo na nung pag-pray na nung sumambot siya, dapat talang manakit kayo. Sabi, punta kayo lapit, siguro, amen, amen, amen. Tapos sasabihin mo, magkain na ako man, mag-tithes na ako man. Tingnan po natin sila di po sa verse 22 ni Samuel. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Anong mas mahalaga? Yung tithes, yung offering mo, yung first fruits mo? O yung pagsunod mo sa salita ng Diyos? Sabi diyan, listen, sabi po ni Samuel, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. Now, makinig po kayo, yung mga balasubas po dyan, no? Baka sabihin nyo, ay mag-obey na lang ako, hindi na. Yung pala, yung obedience is better than sacrifice. So, hindi na ako kailangan mag-tithes, hindi na ako kailangan mag-offering, mag-obey na lang ako. Lamaran. Kung talagang obedient ka, i-obey mo yung mag-o-offer ka pa rin. Ang ibig sabihin lang po dyan, it is possible na nag-o-offer ka kay Lord, pero balasubas ka. Yung pong ibig sabihin po niyan. Pero kung talagang masunurin ka, kahit po yung offering, susundin mo yan para kay Lord. Amen. Dapat po, maliwanag po ito, obedience is better than sacrifice. Kaya po kung minsan, yung mga offering po natin, tithes po natin, or mga first fruits natin, walang balik kasi walang obedience. Because love is being obedient. Kung walang love, you will gain nothing. 1 Corinthians 13:3. Naalala niyo po yun? You will gain nothing kung wala kang pag-ibig. Ngayon, kung may pag-ibig ka sa Diyos, susundin mo ang Lord. Ang sabi ng Lord sa 1 John 14:15, if you love me, you will obey my commands. Because to love the Lord is to obey Him. Amen. So kung ikaw ay, kaya nga po kahit ibigay mo lahat, kung hindi ka obedient, hindi po babalik yan na may kapayapaan sa iyong buhay. Amen. Because obedience is better than sacrifice. Ang sabi po dyan, next verse please. Ang sabi po dyan, rebellion is as sinful as witchcraft. Tinawag po yung disobedience, yung unsubmission na rebellion. Nakamukha po ng pangkukulam. Para kang mangkukulam. Ang mangkukulam po, ibig sabihin po dyan, sumasamba sa mga demonyo. Yung hindi po nagpapasubmit, mga sumasamba po sa demonyo yan. Yung pong sinasabi din ng salita ng Diyos, magpasubmit ka, pero hindi ka pa rin nagpapasubmit, magpasubmit ka sa authority,
magpasubmit ka sa asawa mo, magpasubmit ka sa mga pastor, pero hindi ka nagpapasubmit. Now, meron pong limit yun. Kapag yung authority, hindi na siya sumusunod sa Diyos, pinagbabawal pa niya ang Diyos, katulad po sa Acts chapter 4, chapter 5, sina Peter, sabi, binabawal po nilang ipag-preach si Jesus. Sabi nila, sino susundin namin? Ang Diyos o kayo? Yun po yung ano. Ganun din po sa mag-asawa. Huwag kang susunod sa asawa mo kapag hindi na maka-Diyos ang ginagawa niya. Dapat i-rebuke mo siya. May mga ganyan po sa Bible. Sa anak, ganun din po. Kapag hindi na po maka-Diyos ang pinapagawa ng may mga magulang po ngayon, binibenta ang laman ng kanilang mga anak. Maging po sa mga online. Marami pong sex trafficking po nangyayari po ngayon. Magpapasakop yung bata doon dahil sinabi ng magpasakop. Hindi po kapag makademonyo na, hindi. Remember po si Jonathan, ang anak po ni Saul. Sinong kinampihan niya? Yung tatay niya o si David? Si David, bakit? Makademonyo na ang plano ng tatay niya. Huwag niyong sabihin na ako, susunod ako sa asawa ko o sa magulang ko, pero kung makademonyo na po yan, dapat i-rebuke po sila. Kung sabihan dang munta na yung impyerno, ito kaya may asawa mo kay impyerno? Hindi ka sumusunod din kay pastor, sasabihin mong nangungusap sa iyo yung Diyos. Pero ang sabi ng Bible, mag-submit ka sa authority. Amen. Yung pong iisipin mo, alay po sinabi ka ako yung Diyos na pugi ko kayo, lamaran. Makasulat yung Bible, you need to follow or obey yung mga authority na tinakda po ng Diyos, lalo na sa mga lingkod ng Diyos. Hindi ko po sinasabi ito dahil po ako ay pastor. Kahit po nung hindi ako pastor, sumusunod po ako. Actually po, nung hindi pa po ako ang nagli-lead sa church, sa mga pastors po, tahimik lang po ako kung ano po yung, dahil mas pioneer po sila sa akin, mas nauna sila, tahimik po ako. Pero nung kahit ako po yung pinakabata, nung nasa akin ng authority, hindi na po ako nanahimik. Hindi po ako naging dungo. Marami po ako, alam niyo po kung naging dungo po ako dito sa lahat ng persecution ko, kaya hindi po ako magtatagumpay dito. Baka matagal na akong patay, hindi ako abot ng 17 years. I remember po, na marami po akong kinorek po dito, hinarap po ang lahat. And may mga na po, na marami nang galit sa akin, na sabi ko na pinag-aralan ko po, hindi pa dapat sabihin talaga yung mga kasalanan ng mga ito, para hindi tayo ayaw po na, kasi magugulo ang church. So napag-aralan ko po, ang nagsabi po ni Paul, kapag nagkasala ang isang lingkod, dapat sabihin sa madla. Nung sinabi po namin, nag-sorry pa sila sa akin kasi marami po nangnunumpa po sa akin. I remember, meron po na kay Lord na po siya. Matapang po siya, na isa pong Dorcas. Sabi po niya sa akin, may Kenny na, pastor, halika dito kanya. Anong ginawa mo kay pastor? Ganyan. Alam mo bang, kilala ko na yan, buhat ng bata siya. Pero bureng yan. Halos murahin na po niya ako. Pinabayaan ko po siya magsalita. Tapos sabi ko sa kanya, yari na kayo, ako. Hindi po ako nagpa-intimidate. Sabi ko, tapos na po kayo. Pwede bang ako naman pakinggan nyo? Nung sinabi ko po yung problema ng isang taong yun, bakit siya dinisiplina, sabi na, nung mungkit ang panahon ko, yan, papatay ko na yan. Bakit? Nalaman niya ang totoo. Marami po mag-i-intimidate sa atin para hindi natin magawa ang salita ng Diyos. Pero kapag tinawag ka ng Diyos, tumayo ka sa katotohanan. Marami pong sasabi dyan, mag-ano po dyan na magiging bitter po sila. Ako wala akong pakialam, mabitter po sila sa akin. Kung tama ang ginagawa ko sa harapan ng Diyos, according to the Word of God, I will never be intimidated. I remember po, noong po ako ay first ko pong naging supervisor or manager po sa company na pinagtatrabahoan ko po noon. No choice kasi umalis po yung dating So ako po ang pinag-lead po. I was 23 years old. Ang unang dinisiplina ko pong tao, taga San Luis, sa amin po, kainuman pa ng tatay ko, halos yung edad ng tatay ko. I was 23. Itong taong ito, halos 60 years old na po siya. Pero ang problema niya, a-absent siya sa gusto niya, hindi pa tapos ang delivery, uuwi na po siya. So ilang araw din siya pumapasok. Nung pumasok po siya, binasa ko po yung policy na meron na ang company. No, binasa ko po doon na yung ginagawa niya is termination. Yung katapat po niya. At nung hinarap ko po siya, kahit po ako'y bata, I was 23 years old, sabi ko po sa kanya, hindi na po kayo pwedeng magtrabaho according po sa policy ng Alam niyo ho ba yung policy? Sabi ko sa kanya. Alam daw po niya. So kung alam niyo po, kayo po yung mati-terminate. Ay, sir, huwag mo ko yung terminate, sir, ganyan.
teka lang kako. Hindi kita tinerminate kako, tineterminate. Ikaw ang nag-terminate sa sarili mo. Kasi alam mo, kapag ginawa mo itong kasalanan na ito, mateterminate ka. So, ako, ini-implement ko lang. Kung hindi ko implement ito, masisira integrity ko, hindi nila paniniwalaan ka. Pumilyari, buri, hanggang matwaya ka na ako. Ini-intimidate niya ako dahil matanda siya, hindi pwede. Dahil hawak ko po yung katotohanan, hawak ko yung batas. Kapag nasa batas ka ng Diyos, nasa katotohanan ka, huwag kang pa-intimidate, kapatid. You need to do the will of God. Amen po ba? Ito po ang nangyari kay Saul, no? Pinagalitan po siya. Now, in-insist po niya. Now, dito po sa, anong verse ta, 24, no? I was afraid of the people. Ang sabi po diyan, sa verse 24, then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. Nagkasala ako. Inamin na po niya. I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid. I was intimidated. Sino? Ng mga sundalo po niya. And did what they demanded. Siguro sabi ni Saul nung una, hindi, patayin dapat lahat. Ba hindi, sayang ito. Kanya na ano po siya, na-intimidate. Pero he was the king in authority. Kung ano man sabihin niya, mangyayari dapat. Pero na-intimidate po siya, and that's why hindi po niya nagawa ang kalooban ng Diyos. Sayang po. Hebrews 10:36. You need to persevere, sabi po dyan, so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Tandaan niyo po yung verse na yan. Napakahalaga po niyan. Hindi automatic pong nangyayari yung promise. You need to persevere. You need to endure to do the will of God. Dapat kang magbata, magtiis para gawin yung kalooban ng Diyos. At pag nagawa mo ang kalooban ng Diyos na may pagbabata, doon pa lang mangyayari ang pangako ng Diyos. So God wants us to persevere in doing His will because He wants us to receive His promised blessings. You want the blessing of the Lord? Patuloy kang mag-endure sa paggawa po sa kalooban ng Diyos. Number 2, God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can lead you to untimely death. Ang pagiging matatakutin po, ang pagiging dungo, no, pagiging dismayado, nadi-discourage ka, maaga ka pong mamamatay. If you still remember sa pandemic po, marami ang namatay, hindi po dahil sa COVID. May mga namatay dahil po sa takot. Isang example lang mo ito na madalas kong naikwento rin po noon. May dalawa po kaming kakilala, magkapatid po, no? Actually yung isa, pastor pa. Kakilala po namin yung isa. Nung nagpa-check up po sila sa doktor dahil linalagnat po sila, may mga symptoms. Ang sabi ng doktor, mas maganda magpa-confine na kayo kasi delikado ang mga pamilya nyo, wag na kayong uuwi. So kinonfine po. Sinwab test. During that time, matagal ang swab test. After 3 days pa lang ang result ng swab test. JBL pa lang ata noon at Green City na pumalpak po noon ang mga ibang swab test po nila. Now, on the second day, namatay po silang sabay. Anong nakamatay po sa kanila? Takot. Bakit? On the third day, lumabas ang swab test, negative. Kasi po, magdamag na po nilang inisip yon, makanano ni kay pamilya ko, paano kay pamilya ko, mamamatay na ako nito, magiging abo na ako nito, mahawa ko yung pamilya ko, nakasama ko pa, din sila, ganyan, may symptoms na ako. Alam ko po ito kasi na-confine po ako. Ang Diablo sasabihin niya yun, nahawa mo na yung mga ano mo niyan. Pati sila mako-confine, maghihiwalay na kayo niyan. Kawani na kayo, mga mate na ko kanyan. Pero nung sabi po ng Lord, yung Psalms 91 na paborito po natin, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Kung nagtitiwala ka sa Lord, siya ang sandigan mo, siya ang protection mo. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day. Nakita po natin ho ito. Ako po, siguro kung natakot po ako, matagal na akong patay. Matagal na po, marami pong takot na nangyayari po sa akin. Tinakot na po ako ng doktor na sa heart enlargement ko, anytime mabubuwal ka. Sinong hindi matatakot doon? Pero sabi po ng Holy Spirit sa akin, huwag kang matakot. Kahit anong sabihin ng doktor, magmula ngayon kung gusto mong mabuhay, ang sabi sa akin ng Holy Spirit, huwag kang matatakot kahit negative pa ang sabihin ng doktor. Because ang doktor, hindi siya ang final say ng buhay natin. Ang Diyos ang final say ng buhay natin.
Nung ako pa maniwala, 17 years na ako po yan, dapat malambat na akong mete. Dininanda akong award keng Mount Carmel, libre makanini yan po makanya. Ay, dahil ako po ang pinakamatagal ngayon. Marami pong nagugulat, nung ikaw pala yung pinakamatagal, marami pong nagugulat. Sabi ko, si Lord lang. Ang ano lang dito, magtiwala kay Jesus. Hindi ko po sinasabing magtiwala lang sa Diyos kay Jesus. Kasi patay sipan day, Diyos da. Yakbalo na ng Diyos de. Ale? Nung sabihan mo magtiwala ka kay Diyos, dapat po ginong Jesus. Jesu Cristo, Jesus Christ, Lord Jesus. Amen po ba? So, ngayon po, balikan po natin ang mga, yung mga balusubas na mga Israelita po noon, kung anong nangyari po sa kanila, na lahat po sila namatay, pati po yung 10 spies, dahil po, because of fear and timidity. Numbers 14, 26, 29, ang sabi po dyan, then the Lord said to Moses and Aaron, how long must I put up with this wicked community? Before po yan, ang sabi ng Lord, Moses kanya, tumabi kayo lahat ng mga Israelitang yan, lahat yan papatayin ko, mag-uumpisa na lang ako sa lahi mo. Pero nag-intercede si Moses, Lord, wag, ano sasabihin ng ibang tao, ng ibang nasyon ng Egypt, na dinila mo lang ang bayan mo dito para patayin? Lord, far be it from you, sabi po ni Moses, you are a loving God, compassionate God, slow to anger, but abounding in love. Patawarin mo po sila, sabi ng Diyos, pinatawad ko na sila. Kaya nang sinabi mo, pero, kanya, ang sabi po niya, sinasabi ko to, lahat ng mga nagsalita against sa akin, nag-complain, 20 years pataas kanya, mamamatay sa disyerto. Sabi po niya, hindi na sila papasok. Ito po, sayang, namatay po. Alam po natin ang kwento, namatay po silang lahat. Hindi po nila natikman po yung long life po talaga sa kanila. Sabi po dyan, no, then the Lord said to Moses and Aaron, how long must I put up with this wicked community? Hanggang kailan ko pagtitiisin ang mga taong ito? And it's complaints about me. Tignan niyo po, alam niyo po, nagko-complain sila after nakita po nila yung mga milagro ng Diyos sa Ehipto, sa Goshen. Nakita po nila na meron po silang pillar of cloud by day, hindi po sila nakabilad, bagamat nasa disyerto sila. Na meron po silang pillar of fire by night, hindi po sila nalalamigan at hindi po madilim. Bagamat nasa disyerto sila. Umuulan po ng tinapay, bread of heaven, mana mula sa langit. Nagpadala po ng 3 feet na kapal na mga pugo ang Diyos dahil nagko-complain sila, gusto nila ng karne. And yet, nagko-complain sila dahil na-intimidate sila sa mga kalaban nilang giants. Alam niyo po, many times, marami po sa atin ganyan. Nakalimutan natin kung paano tayo pinagaling ng Lord noon. Nakalimutan natin kung paano gumawa ng milagro ang Diyos. Ngayong meron kang mas malaking problema. Para tayong mga Israelita, we need to learn from these Israelites kung ayaw nyo pong mamatay ng maaga. Mamamatay ka ng maaga kapag lagi kang natatakot na stress. Because stress is the mother of all diseases. At ang stress, ang sabi po ng mga doktor, kapag natatakot ka, binubuhay ang mga cancer cell. Lahat po ng tao, meron daw cancer cell. Pero hindi lahat ng tao active yung cancer cell. Paano magiging active yan? Number 1, kapag ikaw ay natatakot at na-stress. Kaya ang sabi po ng Proverbs, a merry heart is like a medicine. Kapag masayahin ka, yan ay parang gamot sa iyo. Ang sabi rin po ng Bible sa Nehemiah, the joy of the Lord is my strength. Kapag ikaw ay masaya, hindi po yung joy ng Lord. Hindi naman nawawala ang joy ng Lord. You do not interpret yung Bible na ganun po, basahin niyo sa Tagalog. Yung nagagalak ka dahil sa Panginoon. Nagagalak ka sa Panginoon. Yun ay nagpapahaba ng buhay. Amen po ba? Huwag ko tayong mag-complain. Kapag nagko-complain ka, nabubuhay ang cancer cell. Ditak na laring mag-amen. Kaya subukan sige, mag-complain kayong paruminggo. Lawin ko mo. Ako po, minsan lang ako nag-complain, diretso po ako muli sa hospital. Dumugo po ako ng ilang araw sa bituka ko. And then sabi ho dito, yes, I have heard the complaints the Israelites are making against me. After all ng mga ng Diyos. No? Verse 28, ang sabi po dyan, now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Kung lagi ka nagko-complain, gagawin mismo ng Diyos yan. Ay, makakalunos na ako, makanyang ko, ganito lang ako.
Gagawin ko mismo yung lagi mong sinasabi, sabi po ng Panginoon. Sabi diyan, you will all drop dead in the wilderness. Bakit? Sabi po nila, sana dito na lang tayo mamatay, dito na lang tayo, dito na lang tayo. I will do the very word I heard you say. Pero kung sinasabi mo, Lord, salamat po, kahit may problema, bless ako. Lord, salamat po, kahit may karamdaman, alam ko, ikaw ang kagalingan ko. Alam ko, malakas ako. Because let the weak say, I am strong. Kahit wala akong pambayad, Lord, let the poor say, I am rich. Because we are rich in Christ. Kung ano yung madalas mong dinideclare, yun ang gagawin ng Diyos. Kung dinideclare mo, pinagpala ka, iniingatan ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, yun mismo ang gagawin kong sabi po ng Panginoon. Nagsawa po ang Diyos sa kakamplain po nila. Hindi po agad ginawa ng Diyos, pero dahil inaraw-araw po nila, magdamag po sila nagko-complain, sabi ng Lord, lahat sila mamamatay sa wilderness. Dahil wala si alalang patugot mag-complain. Walang tigil sa kakareklamo. And then sabi niya, you will all drop dead in this wilderness because you complained against me. Every one of you who is 20 years old or older was included in the registration will die. Pag sinabi ng Diyos na tupad, alam po natin, namatay po silang lahat. It took 40 years para mamatay po silang lahat sa wilderness. Ano na akong verse? Now dito po sa, verse 14, chapter 14, verse 36-38, yung 10 po dito, yung 10 spies, pinatay po ng Diyos. Sabi diyan, the 10 men Moses had sent to explore the land, the ones who incited rebellion, para po sila nag-incite ng rebellion? By their word of mouth. Bad report. Sabi diyan, incited rebellion against the Lord with their bad report, sabi diyan, were struck dead with a plague. Before the Lord, of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. Yung dalawa lang po. Bakit po? Si Joshua at Caleb, hindi po sila nagpa-intimidate. Actually, sina Joshua at Caleb dyan, kaya natin sila. Laklakan talang mabiye. Kanya pong ganyan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Wala silang proteksyon. Tayo mayroong proteksyon. Pero gusto nilang pagbabatuin itong dalawang kabataan na ito. Kabataan lang po sina Joshua at Caleb po dito. Pero matapang sila dahil talaga pong mineditate nila ang nangyari po sa Goshen, ang nangyari po sa wilderness, kung paano silang hindi pinabayaan ng Diyos. Nakita po nila kung paano hinati po yung dagat at namatay yung kalaban. Kaya alam ni Joshua at Caleb, kaya nila dahil kasama nila ang Diyos. Kaya ikaw kapatid, kaya mo kahit mas malaki ang problema mo ngayon dahil hindi yan lalaki o magiging mas makapangyarihan yan sa Diyos mo. Ang kailangan lang, dapat maging katulad ka ni Joshua at Caleb na talaga yung confidence mo, yung tiwala mo nasa Diyos. Kahit higanti pa ang problema mo, mas malaki pa rin ang Diyos mo. Amen. Huwag mong sabihin sa Diyos ang laki ng problema mo. Sabihin mo sa problema mo, ang laki ng Diyos mo. Ang kapangyarihan ng Diyos mo. Amen. Because ang ating Panginoon, siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nasaan na po ako? Dito po sa no? Alam niyo po, ito po ang problema ho dito. Yung ating fear and timidity po, pwede pong mag-create po ng hindi maganda sa buhay natin. Pwede pong ikamatay natin, katulad po ng lagi ko po sinasabi ho ngayon. Maaaring sabihin po natin, nag-complain lang sila, Pastor? Pinatay na sila ng Diyos? Ganun ba ka-harsh ang Panginoon? Now, we need to understand this, no? Kung bakit po sila pinatay ng Diyos. Kapag ikaw ay natatakot sa isang bagay, para mong binibigay ng high value or high regard yung isang bagay na yun. Ang mga Israelita, mas binigyan po nila ng high regard yung mga higante sa Canaanites, sa Canaan, kesa sa Diyos. Parang sinasabi nilang, mas makapangyarihan yun. Parang sinasabi po nila, mas ino-honor nila yon, yung kinakatakutan nila kesa sa Diyos. Kasi yung the one you fear is the one you honor. If you honor the Lord, you must fear the Lord more than anything or anyone else in this world. Even Satan, kapag natakot ka sa kanya, para mo siyang ino-honor kesa sa Diyos. Ano man ang problema mo ngayon, kung natatakot ka sa problema mo, parang ino-honor mo ang problema mo kesa sa Diyos. Kaya nga po, ang penalty is death penalty. Pambabastos sa Diyos. Amen. Dapat po, maunawaan po natin ito ng mabuti. Pero ganun pa man, itong mga Israelitang ito, nung nabalitaan po nilang namatay, nakita po nilang namatay yung 10 spies at nabalitaan po nilang mamamatay sila sa wilderness, sabi nila, handa na kaming sumunod. Tingnan po natin sa Numbers 14, 39, 45. Nagbagong isip po nila. Nagbago yung change mind ng isip po nila.
Nung iipati dyan ito. Double redundant na po yun. When Moses reported to the Lord, sabi po dito, when Moses reported the Lord's words to all the Israelites, the people were filled with grief. Then they got up early the next morning and went to the top of the range of hills. Let's go. Ang sabi po nila, ngayon, nag-decision na sila, matang-matapangan na po, Kenny. They said, we realize that we have sinned, but now we are ready to enter the land the Lord has promised us. Pero iba na po ang utos ng Diyos. Bumalik kayo sa wilderness. 40 years kayo doon. Hindi na inuutos ng Diyos na sakupin niyo ang promised land. Pero matigas ang ulo po nila. Sabi po ni Moses dito, verse 41, but Moses said, why are you now disobeying the Lord's orders to return to the wilderness? It won't work. Bakit nyo dinalabag ang utos ng Diyos na tayo babalik ng ilang? Hindi yan uubra, sabi po ni Moses. Do not go up into the land now. You will only be crushed by your enemies because the Lord is not with you. Verse 43, sabi po dyan, when you face the Amalekites and Canaanites in battle, you will be slaughtered. Mamamatay kayo. The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. Iiwan kayo ng Diyos dahil iniwan nyo ang Diyos. Paano po nila iniwan ng Diyos? By being fearful and being timid. Na-intimidate po sila, natakot po sila, nanghinaan po sila ng loob. Kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay na-intimidate, nanghihina ng loob, para mong iniiwan ang Diyos. Maliwanag po yan. Basahin niyo ulit. The Lord will abandon you because you have abandoned the Lord. In other words, iiwan kayo ng Diyos dahil sa takot ninyo. Whenever we are afraid of something or someone, you are abandoning God. Maliwanag po ba ito? Kaya nga po, dapat po ang anak ng Diyos, hindi sila natatakot. Huwag niyo po sabing sa akin, hindi mo kasi naintindihan, Pastor, ilang beses na po akong dapat namatay. Opo, naramdaman ko po yung takot, pero rinebuke ko po. Natakot din po ako, pero rinebuke po. I did not stay fearful or frightened because the Lord, my God, is with me. Because ito po yung pinag-aaralan po natin, kapag ikaw ay natatakot para mong binabastos ng Diyos, iniiwan ng Diyos. Ay Lord, lakwan din ka. Iwan na kita Lord, wala ka namang magagawa, malalaking kalaban ko. Parang ganyan po sinasabi po nila. After all, na nakita po nilang hinati ng Diyos ang dagat, umuulan ng tinapay, merong mga pugo na 3 feet po ang kapal sa 3 million na Israelites. Na-imagine niyo po yung gaano karami po yon. O imagine niyo ritang bunda kanya, mga nalakarakal. Di ho ba? Pero ganun pa man, natakot sila. They abandoned the Lord their God by being fearful and being timid sa buhay po nila. Verse 44. But the people defiantly pushed ahead. Matigas pong ulo nila. Sabi po na pagtuloy po na toward the hill country, even though neither Moses nor the ark of the Lord's covenant left the camp. Then the Amalekites and the Canaanites who lived in those hills came down and attacked them and chased them back as far as Hormah. Ibig sabihin po nito, namatay po sila lahat. Ano ibig sabihin yan? Delayed obedience is still disobedience. Delayed obedience is still disobedience. Psalms 119, 57, 61. Lord, you are mine. Si David po, personal niyang inaano po ang Diyos. Alam niyo po, niyang mabiyay pa Soriano, anong makanyan, yung mga born again na yan, ba't anong personal Lord at saka bakit nila sinosolo? Pangkalahatan ng Diyos. Pero bakit sabi ni David, the Lord, you are mine? Kasi po, kapag relasyon, hindi religion, dapat po personal. Dahil pag namatay ka, personal din po. Hindi mo pwedeng tawagin yung lola mo namatay na, Apo, sopan mo na ako, baka milog po kayong banwa. Hindi, maranakasopan na po mo, diyang hiyatso kayong impyerno. Ali, uling hinaya kinilali Kristo. O diyang hatsuya pa kayong banwa, nakarinasopan. Only Jesus can help you. Kaya ngayon pa lang, manghawakan ka na kay Jesus. No, kaya nga po, yung sasabihin nila, mali yata yung personal Lord and Savior. Lord, you are mine. Dapat po, gawin niyo pong yung si Jesus, sa inyo po siya. Sa iyo, hindi po yung, Lord, makikaya ko mo. Gusto po ng Lord, personal. Kasi po, si Lord kapag nangusap siya, personal. Nangungusap siya sa atin, very, personal sa atin pong mga buhay. Sabi po diyan, I promise to obey your words. Ang sabi po ni David, with all my heart, I want your blessings.
Bakit gustong i-obey ni David ang ano? Kasi gusto niya ng blessing. Pero yung mga hipokrito sa atin, ay Lord, obey ko sa iyo kahit walang blessing. Guru, hipokrito. Sinong ayaw ng blessing? No? And then magbibigay ako, Lord, kahit walang blessing. Yung iba, kaya lang nagbibigay dahil sa blessing. Hipokrito. Tapos maghahanap ka ng trabaho, maghahanap ka ng doble, meron pa bang sideline, mag-overtime ka pa. Bakit? Dahil sa pera. Now, ang blessing hindi lang po pera. Yung blessing, kapayapaan, kagalakan, protection, good health, strength. Marami po. Kaya sabi ni David, I want your blessings. Sino gusto ng blessing? Sabi po dyan, mag-obey kayo sa word ng Lord. Be merciful as you promised. I pondered the direction of my life. Sabi dyan, I turned to follow your laws. Sabi po dyan, meron pang verse 60. Sabi dyan, I will hurry. Magmamadali ako, sabi po dito, without delay. I will hurry without delay to obey your commands. Sabi po dyan, evil people try to drag me into sin, but I am firmly anchored to your instructions. Alam niyo po, baka sabihin nyo, lahat po ng may delay, may consequences. Ako po, delayed pong pagpapastor ko, kaya po ako nag-dialysis. Dahil I knew about my calling since I was 18 years old. Pero sabi ko, Lord, magtrabaho muna ako, baka ma-establish ko muna yung family ko, baka makabili ako ng bahay, ganito. Parang sinasabi ko, Lord, hindi mo na ako magpapastor kasi hindi mo naman ako kayang pagpalain, hindi mo naman ako kayang bigyan ng bahay. Para kung binabastos ang Diyos. Marami pong ganyan sa mga pastor na they experience mga consequences ng kanilang mga delay. Sa atin po dito, I'm sure may mga delays po tayo na we have experienced consequences. Kung agad lang tayong sumunod sa Diyos, sana hindi tayo napariwara. Marami pong ganyan. Now learn the easy way. Do not learn the hard way. Although all things work together for good to them that love God, it could have been better. Hindi lang siya good. It could have been better if in the first place, agad ka nang sumunod sa Diyos. Talaga pong mabiyaya lang ang Diyos dahil masyastabuntok. Maganda po yung Romans 8:28. All things work together for good. But I repeat, it could have been better kung ngayon pa lang sumunod ka na agad sa Diyos without delay. Sabi po dyan, evil people try to drag me into sin. Ano po yung drag into sin? Yung pong i-delay. Ma-intimidate po si David na i-delay niya yung obedience niya kay Lord. And then sabi, but I am firmly anchored to your instructions. Nakaangkla po. Ibig sabihin po nito, kapag yung barko, sabi nga po ni Daddy Bishop sa aming kapon, kapag nakaangkla ng barko, kahit malakas ang hangin, ang agos, ang wave, hindi na po aalis yung barko. Kung nakaangkla tayo sa salita ng Diyos, hindi natin i-abandon ng Lord. Hindi tayo matatakot. Amen po ba? Amen. So sure blessings will follow those who are obedient to God. Sigurado lang po ang blessing kung tayo po obedient po sa Lord. Number 3. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because fear and timidity can ruin your God-given destiny. Meron po tayong God-given destiny. Pero hindi po ito automatic. I repeat, magandang plano ng Diyos pero hindi po yan automatic. No? Marami tayong pwedeng tanggapin na mga pangako po ng Diyos. Tulad po niyang mga Israelites. Pangako ng Diyos, lahat po ng mga Israelites na yon. Hindi po niya pangako, o kayo, alam ko, dyan lang kayo kasi matigas ang ulo. Hindi po. Pangako niya, lahat sila dapat makapasok ng promised land. Ang destiny po nila dapat sa promised land. Pero because of fear and timidity, hindi sila nakapasok doon sa promised land, which is their God-given destiny. So tingnan po natin muli sa Numbers 14:21, 24. Sabi diyan, but as surely as I live, sabi po ng Panginoon, and as surely as the Lord, the earth is filled with the Lord's glory, not one of these people will ever enter that land. Wala na pong, yung pong God-given destiny, hindi na po sila pinapasok ng Diyos. Alam po natin, doon sa kaninang point natin, sa second point, namatay po silang lahat. Sabi diyan, they have all seen my glorious presence and the miraculous signs I perform both in Egypt and in the wilderness. Ito po yung sinasabi ko, nakita po nila yung mga milagro, yung mga himala ng Diyos. But again and again, paulit-ulit po, hindi po mabuti ang Diyos. Alam niyo po, kung yung Diyos kaugali natin, baka tiniris na po natin sila doon pa lang sa pagpalabas na nila sa Goshen. Pero ang Diyos po, mahabagin po siya.
Pero tapos iniisip natin, masungit ang Diyos. Iniisip po natin, ano ang Diyos sa atin, mabagsik ang Diyos. Hindi po, again and again, nagkakasala sila, pero pinagtiisan po sila ng Diyos. Ang sabi po dyan, but again and again, they have tested me by refusing to listen to my voice. Anong pinapakinggan po nila? Yung voice of fear at yung voice ng timidity. Kaninong boses tayo makikinig? Sa Diyos o sa boses ng takot at ng boses po ng pagiging dungo? Makinig po tayo sa Diyos kung gusto po nating talaga pong ma-bless po tayo. And then sa verse 23, they will never even see the land I swore to give their ancestors. None of those who have treated me with contempt, who have treated me with disrespect, yung mga nabastos sa akin, sabi po ng Lord, will ever see it. Ang sabi po dyan, verse 24, hindi nila makikita, but my servant Caleb has a different attitude or different spirit sa ibang salin po that the others have. He has remained loyal to me. Paano po naging loyal si Caleb at saka si Joshua? Hindi po sila natakot. Ang isa sa mga definitions mo ng being faithful or being loyal to God is yung hindi ka natatakot dahil alam mong kasama ka ng Diyos. That is being loyal. Kung natatakot ka, you are not being loyal. You are being doubtful, pinagdududahan mo ang Diyos para mong binabastos ang Diyos. Parang sinasabi mo sa Diyos, alam ko Lord, pababayaan mo ko, alam ko hindi mo kaya. Pambabastos sa Diyos. They have treated the Lord our God with contempt, kaya po hindi po nangyari yung God-given destiny po sa kanila. So I will bring him, sabi po dito, I will bring him, si Caleb, to the land he explored. His descendants will possess their full share of the land. Ganon din po si Saul kanina, kinukwento po natin. Dapat ang destiny ni Saul, magmula po sa lahi niya ang lahat ng mga hari ng Israel at hindi po dapat mahati ang Israel. But because of fear and timidity, because of disobedience, nawala po kay Saul yung kingship. Dito po balikan po natin yung sinabi po dito sa 1 Samuel 15, 24, 26. Sabi po dyan, then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned, I have disobeyed your instructions and the Lord's command, for I was afraid. I was intimidated. I was frightened of the people and did what they demanded. Sabi diyan, verse 25. But now, please forgive my sin and come back with me so that I may worship the Lord. Sabi po ni Samuel, but Samuel replied, I will not go back with you since you have rejected the Lord's command. Paano po siyang reject? Naging matatakotin din po siya. Kaya hindi po niya finulfill ng 100% yung pinapagawa ng Diyos. Which is very feasible naman po yung utos ng Diyos. Very feasible naman po. Hindi po yun imposible. Kaya lang dahil sa takot niya at gusto rin niya ng magaganda at mga matatabang mga guya at mga kambing at mga baka, tupa, natakot din siya sa mga kasama niyang sundalo, rineject po niya ang command po ng Lord. Kaya sabi po ng Lord, He has rejected you as King of Israel. Ano nangyari po dito? Napunta po kay David yung pangako. Dapat po sa kanya yung God-given authority. Did you know si Elijah ganyan din po? Si Elijah dapat po magpapatuloy siya naging propeta. Pinapatay, nung pinapatay po niya yung 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah, 850 lahat. Ang tapang po niya, nagpadala po ng text, ng message. Si Jezebel, sabi niya, papatayin kita dahil pinatay mo itong mga propeta ko. Natakot po siya, pumunta po siya sa kagubatan, nagtago po sa kuweba. Sabi ng Lord, anong ginagawa mo dyan? Nagko-complain din siya, ako na lang po, I was so zealous, no? Lord, ginawa ko lahat ng pinapagawa mo, ako na lang ngayon gusto ko patayin ni Jezebel. Babae lang po, nag-iisa, natakot. Nainis po ang Lord sa kanya. Sa 1 Kings 19:60, sabi diyan, then anoint Jehu, grandson of Nimshi, to be king of Israel. And anoint Elisha, son of Shaphat, sabi diyan, from the town of Abel Meholah, to replace you as my prophet. Pinalitan po siya. Alam niyo po, yung kasabihan na kung sayo, sayo. Alam niyo po yon? Kung sayo, sayo yan. Kahit wala kang gawin. That is not true and that is not biblical. That is not true and that is not biblical. Matamad ka mo, kaya kung minsan kaya kaya. Kahit yung gusto mong maging asawa,
Kung wala kang gagawin na panliligaw, hindi siya mapapasayo. Yung paninayang mo niya, mitang aldonika, sa kabilang kaya kasal nina yan. Wala pong ganun sa Bible. Yung kung sayo. Nakita po natin, dapat yung promise na para sa mga Israelites, the 3 million, hindi naging kanila. Nakita natin si Saul, dapat yung kingship, magpapatuloy siya, at para sa mga sanlahi niya, pero tinanggal ng Diyos because of fear and timidity. Ngayon si Elijah, dapat buhay pa siya. Dapat siya pa yung propeta. Pero sabi niya, i-anoint mo na si Elisha. Ayoko na sa'yo, sabi ng Lord. Hindi po, alam nyo, kung may calling ka, at hindi, totoo po yung sinabi po ni Paul na yung calling of the Lord is irrevocable. Irrevocable except you. Only you can revoke. You can disobey. Because tayong free will, hindi tayo robot. Kung meron panawagan ang Diyos sa'yo, may blessing ang Diyos sa'yo, sabi niya, kunin mo. Kung di mo ginagawa, hindi po mangyayari sa'yo. Sabi ng Lord, ikaw ang gumawa nito. Kung di mo gagawin, meron siyang ibang uutusan. Bakit pinapagawa ng Diyos sa'yo? Para ikaw ang tumanggap ng blessing. Ngayon, yung inutusan niya na sumunod, siya lang ang nakatanggap ng blessing. May pinapagawa ang Diyos po sa atin, do not delay, agad po natin gawin. Hindi po totoo yung kung para sa'yo. In fact, meron pa po ako dapat ikwento, no? Ikwento ko na yan. Total, last week, maranon ko. Yan, ibungawi ko. No? Si Eli, ang high priest po noon, na nag-alaga po kay Samuel. No? Alam niyo po, nag-compromise siya. Yung dalawang mga anak po niya, agad kinukuha yung fat portion na dapat kay Lord. Tapos nakikipagtalik doon sa mga babae, doon sa gate po ng Renebyok po, sinabihan po sila ni Eli na huwag niyong gawin yan kasi hindi tama. Pero hindi sila dinisiplina. Dapat ang ginawa ni Eli doon, ang kasalanan po ng mga yon, kung hindi kamatayan, dapat tanggalin sa priesthood ministry. Hindi niya ginawa. Sabi ng Lord, pinasabi niya kay Samuel, young Samuel, bata pa si Samuel, na si Eli, tsaka yung niya, mamamatay lahat. Yung dalawang anak niya, mamamatay na bata. Yung habang kabataan sila, namatay po sila. May kataba kayo, sabi po ng Diyos. Matataba po itong mga to dahil yung fat portion, kinakait po nila, dapat para sa Diyos. They treated the sacrifice for the Lord with contempt. Binastos po nila. Hindi, dapat po yung priesthood na kay Eli, yung kanyang sanlahi, pero natanggal dahil dahil natakot si Eli, na-intimidate si Eli sa kanyang mga anak. Kapag na-intimidate kayo sa inyong mga anak, hindi nyo sinusunod na sila'y disiplinahin. Kung ano dapat yung blessing sa family mo at sa'yo, dapat mangyayari, tatanggalin po ng Diyos. Dapat po tayo yung nagdidisiplina. Sabi ng Lord, dapat po dinisiplina niya ang kanyang mga anak, pero hindi niya ginawa. Sino po sa inyo yung, inuulit-ulit ko po ito kahit last week, no, na yung may mga magulang ngayon na balasubas na yung anak mo, hindi mo pa dinidisiplina dahil ang alam mo yun ang love. Biyasa kapag yung ginu. Marami pong ganyan sa atin na marunong pa sa salita ng Diyos. Amen po ba? Dapat sundin lang po natin ang salita ng Diyos. Wala nang iba. Huwag po tayong magpa-intimidate kahit kanino man. Hindi po automatic. Kaya po yung Jeremiah 29:11 na alam po natin, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope in the future. Hindi po automatic yan. You need to endure. Ano po sabi ng Hebrews 10:36? You need to persevere so that after you have done the will of God, ano po sabi doon? You will receive what He has promised. We need to endure. Amen. Mag-review na po tayo. God's love empowers you to conquer fear and timidity. God wants you to overcome fear and timidity with the power of His love because, number one, fear and timidity can hinder you from doing God's will. Which is, pag ginawa mo yung will ng Lord, bibigay po niya yung blessing ng Lord. Number two, fear and timidity can lead you to untimely death. Pwede kang maagang mamatay because of being timid and because of being fearful. Number three, fear and timidity can ruin your God-given destiny. Maganda po ang plano ng Diyos. Plans to prosper us and not to harm us. But I repeat, it is not automatic. Amen. First John 4:18-19. There is no fear in love. Sa pag-ibig ng Diyos, wala pong takot. But perfect love, sabi niyo po perfect love. Kung nasa love tayo ng Lord, it drives out fear. Because fear has to do with punishment. Sabi po dyan, the one who fears is not made perfect in love. Kung ikaw ay natatakot pa rin,
dahil meron kang karamdaman o meron kang problema, hindi mo talaga naunawaan o naintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo umiibig. We love because He loved us first. Kapag ikaw ay umiibig na, ibig sabihin po dyan, hindi ka na dapat natatakot. Dahil yung pag-ibig na binibigay mo sa Diyos at sa tao, hello, mawala ya ba? Hello, sound check. Na ako manggagalo. Hati-hati na. Ayoko po masayang yung bawat pag-ipatayan mo niya, George. Alam niyo po, tandaan niyo po ito. Kung alam mong ikaw ay anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos? John 1:12. Those who receive Him, those who believe Jesus, has given the right to become children of God. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao linikha ng Diyos. Pero yung mga anak ng Diyos, yun lang tumanggap kay Kristo. Kung tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo ang pag-ibig niya. Kung meron kang pag-ibig na tinanggap mo dahil kay Kristo, di ka dapat matakot. Because ikaw ay anak ng Diyos. Remember David, hindi po siya natakot kay Goliath dahil nagtiwala siya sa pag-ibig ng Diyos. Saan po nakasulat yun? Dito po sa Psalms 13:5. Psalms 13:5, ang sabi diyan, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Kung bakit niya naharap ang higanting si Goliath kahit bata pa si David? Dahil alam niya mahal siya ng Diyos. Always remember, we can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. Kung nagtitiwala po tayo sa pag-ibig ng Diyos, pag ilagay po yun, alaybay ta, we can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. Ito siguro sulat. Anyway, let me repeat. We can prevent fear and intimidation from the oppression of the enemy by trusting in God's love. Kung nagtitiwala ka sa pag-ibig ng Diyos, yung nagtataas ang bilihin, alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Ako po, madalas kong dinideclare ito, for 17 years, nasa emergency po ako, in-opera po ako, nagdadialysis po ako. Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Kahit sa mga gastusin, hindi mo ako pababayaan. Nung naka-ICU yung asawa ko, Lord, alam ko, hindi mo pababayaan ng asawa ko. Bakit? Kasi mahal mo kami. You need to believe that God loves you so much. Because there is power when you believe the love of God who He has for you. Amen. Alam niyo po, if you will, trust in the love of God, He will never fail you. God will never fail you because He loves you. Yun po ang tandaan niyo. God will never fail you because He loves you. Amen. Ano po ang kalagayan niyo po ngayon? Magtiwala lang kayo. Mahal kayo ng Diyos. Bakit? Anak kayo ng Diyos. Tayo po mga magulang, hindi natin pababayaan. Kung matino kang magulang, kahit anong mangyari, hindi mo pababayaan ang mga anak mo. Bakit? Mahal mo sila. How much more our Heavenly Father, perfect and holy, hindi ka pababayaan ng Diyos. Magtiwala ka lang na mahal ka ng Diyos. Amen! Amen! Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo.